Boss Lin, jackpot tayo. Kumpol talaga ng silver cod. Tingnan mo ang dami sa sonar. Itong isda sa ilalim, siguradong. Isang napakalaking kawan na bihira lang makita sa loob ng 10 taon. Sa isang hila lang natin, siguradong aabot tayo ng 300 tonelada. Taasan ng pressure sa winch. Full capacity na ang hydraulic system. Maghanda ng durog na yelo sa ilalim na imbakan. Mga pare, ibuhos nyo ang buong lakas nyo. Itong lambat na puno ng ginto. Aahon nyo para sakin. Ang mga marino sa kubyerta ay sumabog sa nakabibinging sigawan. At sa tabi ng main control console, isang binatang nakasuot ng napakamahal na custom-made na jacket at may wax sa buhok, ay maihawak na isang tasang mainit at bagong giling na kape, at tumatawa ng malakas sa sobrang pagmamayabang. Ang pangalan niya ay Zhao Tianyu. Siya ang bunsong anak ng chairman ng shipping company. Ito ang unang beses niyang sumama sa dagat pagkatapos magkolehiyo. Sa pangalan, siya ang tagapamahala sa barko. Pero sa totoo lang, isa siyang mayamang spoiled brat na nagpapabango lang ng pangalan. Wala siyang kaalam-alam sa paglalayag. Tanging mga numero lang sa libro ng kwenta ang kinikilala niya. Ha. 10 milyon. Isang hila lang, 10 milyon agad. Nakita nyo, ito ang barkong binili ni Papa sa halagang 150 milyon. Gusto niyo makita kung paano kumita ng limpak-limpak na pera, heto na. Kapag naiahon na ang mga isdang to, pag uwi ko ng bansa, kukunin ko na agad yung limited edition na sports car. Magaling ang trabaho mo, Linhai. Kapag ang isda ay nasa imbakan na, galing mismo sa bulsa ko. Bibigyan ko kayong mga hampas lupa ng tig-iisang magandang kaha ng sigarilyo. Hindi ko pinansin ang kayabangan niya. Nakatitig lang ako sa barometer na nasa sulok ng tulay ng barko. Dahil kanina lang, biglang-bigla at sobrang kakatwa ang pagbagsak ng pointer ng barometer. Bilang isang veterano sa dagat na maraming beses nang hinarap ang kamatayan, ang ganitong bigla ang pagbaba ng presyon ng walang babala, ay parang biglang pumiga sa puso ko. May mali. Isang polar cyclone. Bagyo na may lakas na 12. Ang buong barko pumasok sa level 1 typhoon evasion status. Lahat, isuot agad ang inyong life vest. Mga tauhan sa deck, humanap ng masisilungan at kumapit ng mahigpit. Pero hindi pa man ako natatapos magsalita. Isang nakakatakot na bugso ng hangin ang humampas ng malakas sa katawan ng thunder. Biglang tumagilid ng malakas pa kanan ang buong barko. Isang alon na mahigit 10 metro ang taas ang direktang humampas sa unahang deck. Agad na nilamon ng malamig na tubig dagat ang breakwater. Tinangay ang ilang marino na hindi nakakapit ng maayos at nagpagulong-gulong sila sa deck. Anong nangyayari? Bakit tumagilid ang barko? Si Zhao Tianyu, na kanina lang ay mayabang na tumatawa, ay direktang natumba sa sahig dahil sa biglaang malakas na pag-uga. Natapon sa mukha niya ang nag-iinit na kape. Napasigaw siya na parang kinakatay na baboy sa paso. Wala akong panahon para pansinin siya. Nakahawak ako ng napakahigpit sa handrail. Ang tingin ko'y tumago sa windshield na walang tigil na hinahampas ng malakas na ulan. Nakatingin sa main winch sa unahang deck, ang espesyal na high-carbon steel cable na nakakonekta sa 300 toneladang lambat, ay hinihila ngayon ng malakas na hangin at dambuhalang alon, at gumagawa ng nakabibinging tunog ng nagkikiskisang metal. Ang mas delikado pa, malinaw na nararamdaman ko, na mabilis na lumulubog ang unahan ng barko. Lagpas na sa red line ang tensyon ng kable. Overloaded na ang main steel cable. Lampas na sa red line ang paglubog ng unahan. Mawawala na tayo ng kontrol. Itigil ang paghila sa lambat. Itigil agad ang paghila sa lambat. Sunod-sunod ang mga alon na may lakas na 12. Walang tigil na humahampas sa gilid ng thunder. Ang pointer ng inclinometer sa loob ng cockpit ay mabilis na tumatagilid pa kanan. 18 degrees. 20 degrees. Sa mga batas ng physics sa paglalayag, ang bawat barko ay mayroong napakadelikadong critical point of stability. Kapag ang isang bangkang pangisda ay nasa gitna ng masamang panahon sa dagat. Kung masyadong mataas ang center of gravity nito o hindi pantay ang puwersang tumatama dito. Kapag lumampas ito sa limitasyon ng righting arm, tuluyan nang mawawala ng balanse ang katawan ng barko at direktang tataob sa dagat. At ngayon, ang thunder ay nasa bingit ng nakakatakot na kamatayan. Kuya Lin, tumagilid na ang barko ng higit sa 22 degrees. Ang mga butas para sa pag-agos ng tubig. Pinapasok na ng tubig dagat. Hindi na natin pwedeng hilahin pa. Kapag hinila pa natin, tataob ang barko. Alam ko. Lao Wang, magsama ka agad ng 2 kapatid sa unahang deck. Dalhin ninyo ang hydraulic pliers at palakol. Putulin ninyo para sa akin ang pangunahing steel cable. Itapon ninyo ang lahat ng huling isda sa dagat. Isakripisyo ang isda para mailigtas ang barko. Puputulin. Kuya Lin, 10 milyon iyan. Nariyan ang pinagpagura ng mga kapatid. Dugot pawis nila sa loob ng 1 taon. Mas mahalaga pa ba ang pera kaysa buhay? Ang puwersa ng paghila ng trollnet ngayon ay tuluyan ng sinira ang sentro ng balanse ng barko.
Kung hindi pa natin puputulin ang steel rope, hindi lang hahampasin hanggang mamatay ng steel cable. Ang mga kapatid sa deck, ang buong Thunder ay hihilahin ng malalaking alon at tataob sa loob ng 3 minuto. 42 kapatid sa buong barko. Walang sinuman ang makakauwi ng buhay. Ito ay isang utos. Ipatupad ka agad. Gawin niyo na mga kapatid, mas mahalaga ang buhay. Kunin ang mga gamit at sumunod sa akin. Nakita si Lawang na may dalang 2 matipunong marino. Habang nilalabanan ang hangin na higit sa level 10, nahihirapang gumapang sa nakatagilid na deck patungo sa pangunahing steel cable. Mula sa toolbox, kinuha nila ang isang pulang hydraulic cutting plier. Ito ang huling linya ng depensa na espesyal na ginagamit para putulin ang steel cable at iligtas ang buhay sa mga kritikal na sandali. Ang cable na iyon na gumagawa ng matinis na tunog ng paghihirap. Sa sandaling pindutin niya ang switch, ang 10 milyong kayamanan ay tuluyang lulubog sa ilalim ng dagat. Ngunit ang 42 buhay sa barko ay maililigtas mula sa kamay ni kamatayan. Pero sa pinakakritikal na sandali, noong malapit nang magsara ang hydraulic clamp, biglang bumukas sa sobrang lakas ng sipa ang bakal na pinto ng cockpit. Si Zhao Qianyu, nagpagulong-gulong siya papunta kay Old Wang, at malakas siyang sinipa sa dibdib. Gago ka, balak mo pang putulin ang lambat ko. Papatayin kita. Lin Hai, sino ka bang putang ina ka? 10 milyong halaga ng primera klaseng silver cod sa isang lambat. Sa isang salita mo lang, gusto mong itapon ko. Subukan mong galawin ang pera ko. Sisiguraduhin kong mamamatay ka ngayon dito sa Bering Strait. Zhao Tianyu, putang ina, nababaliw ka na ba, umalis ka? Malapit nang maputol ang kabling bakal. Hindi ako baliw. Ikaw ang putang inang baliw. Lin Hai, sino ang tinatakot mo, gago? 150 milyon ang binayad ng tatay ko para dito. Isang moderno at dambuhalang barko para sa malayong paglalayag. Isang barkong bakal na libu-libong tonelada ang bigat. Tapos sasabihin mo sa akin na itataob lang to ng isang lambat ng isda. Sa tingin mo ba tanga ako? Sa tingin ko naiinggit ka lang. Naiinggit ka dahil sa isang biyahe ko lang kikita na ako ng 10 milyon. Ikaw na habang buhay na lang. Magiging isang inutil na hampas lupang umaamoy sa lansa ng isda sa barko. Gusto mo lang talagang pakawalan ang lambat para makitang malugi ang pamilya naming Zhao, tama? Gago. Young Master Zhao. Si Kuya Lin, inililigtas ang buhay nating lahat. Seryoso nang hindi balanse ang paglubog ng barko. Naiintindihan mo ba kung ano ang puwersa ng hangin at alon? Yung tensyon na dinadala ng mga kable ngayon ay lagpas na sa limitasyon nito. Kahit anong oras bigla na lang iyang mapuputol. Tumahimik ka, wala kang karapatang magsalita dito. Isa ka lang hamak na trabahador. Kapitan Chen, estatwa ka ba dyan? Ako ang kinatawa ng may-ari ng barko. Kinakatawan ko ang tatay ko. At ngayon inuutusan kita. Gamitin mo ang buong lakas ng winch ngayon din. Kahit anong paraan ang gawin nyo. Kailangan nating makuha ngayong araw itong 10 milyon. Na halaga ng isda. Sino mang magtangkang pumutol ng lambat. Pagbalik natin, sisiguraduhin kong mapapatalsik siya. At wala siyang makukuhang kahit isang kusing na sahod. Si Kapitan Chen ay isang tusong veterano na malapit ng magretiro. Kahit alam niyang delikado ang sitwasyon ngayon. Pero mas takot siyang mawala ang malaking sahod at ang retirement pay na malapit na niyang makuha. Sa ilalim ng panggigipit ng kumpanya at pagbabanta ng kamatayan mula sa anak ng may-ari, pinili pa rin niyang maging duwag at umatras. Lin Hai, subukan kaya nating muli. May sobra pa naman sa kayang hatakin ng kable. Baka sakaling kayanin pa. 10 milyon din to. Kung basta na lang natin tong bibitawan. Paano tayo haharap sa chairman pagbalik natin? Haharap, patay na ang lahat. Doon ka sa impyerno, haharap sa kanya. Zhao Tianyu, 20 taon na ako sa laot. Marami na akong nakita. Na mayayamang akala mo kung sino. Nasa huli, kahit abo ng buto nila, ay hindi na natira sa dagat na to. Walang pakialam ang kalikasan sa tatay mo. O sa laman ng bank account niya. At ang mga batas ng pisika, hindi porket ikaw ang Young Master ay pagbibigyan ka. Ang breaking point ng pangunahing kabling iyan. 300 toneladang bigat. Dagdagan mo pa ng malupit na hatak ng dambuhalang alon. Ang pinakamatinding puwersa dyan, lumagpas na sa 1,000 tonelada. Ang kabling yan ngayon ay parang isang time bomb. Idilat mo yang mga mata mo at tingnan mo. Nagsisimula ng maputol ang mga hibla ng bakal. Kapag yan napigtal at pumitik, ang buong kadena ay magiging parang isang dambuhalang gilotina, napuputol sa gitna sa lahat ng tao sa kubyerta sa isang iglap. Pati ang barkong to. Hihilahin patagilid hanggang sa lumubog. Hindi ako nakikiusap sa'yo ngayon. Inuutusan kita. Laawang, kunin mo ang palakol. At putulin mo na rin ang reserbang kable. Nag-aalsa ka, nag-aalsa ka. Lin Hai, gusto mong maging bida, ano? Pwes, hinding-hindi ko hahayaang mangyari ang gusto mo ngayon. Ako ang may pinakamataas na desisyon sa barkong ito.
Linhay, hayagan mong sinusway ang utos ng kumpanya. At tinatangkang sirain ang 10 milyong ari-arian ng kumpanya. Opisyal kong inaanunsyo ngayon na tinatanggal kita sa pwesto bilang hepe ng mga marino sa lahat ng iyong tungkulin. Simula ngayon, tanggal ka na. Tatanggalin mo ako, si Zhao Tianyu. Nasisiraan ka na ba ng bait? Panahon ba to para pag-usapan ang pagpapatalsik sa akin? Kapag hindi pa natin pinutol ang lambat, mamamatay tayong lahat dito. Sa tingin mo mapipigilan itong walang kwentang dokumento? Ang alon na may lakas na 12. Manahimik ka. Magsalita ka pa ng isa, at isasama na rin kita sa sisibakin. Linhay, huwag ka sa harap ko. Magpanggap na kung sinong mabait. Akala mo ba hindi ko alam kung ano ang binabalak mo? Ang 100 silver code na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Ayon sa kontrata ninyong mga tripulante, para sa ganito kalaki at dekalidad na huli, ikaw bilang hepe ng mga marino ay makakakuha ng pinakamataas na antas ng espesyal na bonus. Gusto mo lang gamitin ang bagyo bilang dahilan para sadyaing sirain ang lambat at pagkatapos sa ngalan ng pagliligtas sa barko. Magpasikat sa tatay ko para humingi ng pabuya. Para makaloko ng malaking bonus, tama ba? Zhao Tianyu, sa utak mo bukod sa pera. Wala na bang lugar para sa sentido komon? Lagpas na sa limitasyon ang bigat sa steel cable. Huwag mo akong takutin gamit ang mga physics formula na yan. Hindi obra sa akin yan. Matagal na akong inis sa'yo. Ang 10 milyong ito ay dahil sa akin. Ang ship manager na mahusay na nag-utos para makuha yan. Huwag kang umasa na makakakuha ka kahit 1 sentimo ng komisyon. Dahil sinuway mo ang utos ko. Ngayon, bilang kinatawan ng may-ari, na may pinakamataas na kapangyarihan, formal kong tinatanggal ang iyong posisyon bilang hepe ng mga marino. Yumuko ako at sinulyapan ang dokumentong basang-basa ng ulan. Nakalista doon ng detalyado ang mga kasalanan ko, ang pagiging pabaya at pagtatangkang sirain ang ari-arian ng kumpanya na nagkakahalaga ng milyon-milyon. At nakasaad na basta't pumirma ako. Hindi lang ako walang makukuhang kahit 1 sentimo na bonus sa biyaheng ito. Kahit ang sahod ko ay babawasin lahat. Gusto niyang ganap na agawin ang lahat ng karangalan para sa 10 milyong huli na ito. Gagamitin niya ako para makuha ang pabuya mula sa kanyang ama. Kapitan Chen ayon sa International Maritime Law. Kapag nakasagupa ng matinding lagay ng panahon sa dagat, na naglalagay sa panganib sa buhay ng buong tripulante, ang kapitan ang may pinakamataas na kapangyarihan sa pag-uutos. Hindi mo pa ba iutos na putulin ang lambat? Ako'y nakikinig sa kinatawan ng may-ari ng barko. Linhay, pumirma ka na lang. Tama si Senyorito Zhao. Pinakabago ang modelong ito ng barko. Mataas ang antas ng paglaban nito sa hangin at alon. Baka kayanin nating malagpasan ito. CJ. Napakagaling. Akin na ang panulat. Kuya Lin, huwag kang pumirma. Kapag pumirma ka masasayang lang ang mahigit kalahating taon mong pagtatrabaho. At magkakaroon ka pa ng parusa. Ibigay mo sa akin ang panulat. Inagaw ko ang waterproof na panulat sa kamay ni Zhao Tianyu. Nang walang anumang pag-aalinlangan, diretsong isinulat ang 2 malalaking salitang Linhay sa dulo ng pahayag. Sa sandaling mailagda ang pangalan, buong kahinahunan kong itinaas ang aking pulso. At tiningnan ang screen ng aking waterproof na tactical watch. Pagkatapos sa tabi ng pirma, malinaw at eksaktong isinulat ko ang isang linya ng timestamp. Kinukumpirma ang oras ng pag-alis sa pwesto. 8:15 ng gabi. Senyorito Zhao, pumirma na ako. Mula ngayon, hindi na ako ang hepe de bahe ng Thunder. Itong 10 milyong karangalan ay sa iyo na. Huwag mong bibitawan. Marunong ka palang umintindi. Sa wakas umalis na rin ang pobreng tulad mo. Hahaha, unang opisyal, ikalawang opisyal. Si Linhay ngayon ay isa ng tinanggal na ipinagbabawal na tao para maiwasan ang kanyang posibleng paghihiganti. Ang madilim na kompartamento ng sabotahe. Kayong dalawa, ngayon din. Dalhin niyo siya sa pinakamababang silid ng angkla. Mula sa labas, ang pintuang bakal. Ay ikandado niyong mabuti para sa akin. Kung walang utos mula sa akin, walang sinuman ang pwedeng magpalabas sa kanya. Zhao Tianyu, sumusobra ka na. Si Kuya Lin ang ating sandigan. Anong karapatan mong ikulong siya? Mang Wang, ibaba mo ang palakol. Sundin niyo siya, ihatid niyo ako sa ibaba. Tandaan mo ang sinabi ko. Kahit anong mangyari, isama mo ang mga kasama natin. At lumikas kayong lahat mula sa unahang kubyerta. Magtago kayo sa likod ng mga bakal na panangga sa likurang bahagi. Huwag kayong lalapit sa pangunahing winch. Bilis, tinitigan ni Mang Wang ang malalim kong mga mata. At tila may bigla siyang naunawaan. Sa isang dambuhalang barko sa karagatan, ang silid ng angkla sa pinakamababang palapag ay napapaligiran ng pinakakapal na bakal na panangga. At matatagpuan sa pinakailalim ng sentro ng grabidad ng barko. Kapag nagkaroon ng isang matinding pisikal na sakuna sa kubyerta, ang lugar na iyon ay siya palang tanging kanlungan sa buong barko na makapagliligtas ng buhay. Kuya Lin,
Mag-ingat ka. Ako at ang dalawang deputy na napilitang sumunod sa utos. Habang tinitiis ang napakalakas na pag-uga ng barko, ay bumaba sa madulas na bakal na hagdanan. Paisa-isang hakbang pababa sa pinakailalim ng Thunder. Kasabay ng tunog ng pagsara ng napakabigat na pinto ang bakal ng silid ng angkla. Ang buong silid ay agad na binalot ng kadiliman. Tanging isang madilim na ilaw sa itaas ang umuuga. Humanap ako ng pinakaligtas na sulok sa isang poste. At ginamit ang isang makapal na lubid para itali ng mahigpit ang aking sarili. Pagkatapos ay ipinikit ko ang aking mga mata, at tahimik na hinintay ang pinakamalupit na hagupit ng kalikasan. Samantala, sa kubyerta sa itaas, si Zhao Tianyu na naalis na ang lahat ng hadlang, ay tuluyang nalasing sa kapangyarihan at pera. Sa sobrang kagalakan, hinubad niya ang kanyang mamahaling jacket, at kinuha mula sa locker ang isang matingkad na dilaw na kasuotang hindi tinatablan ng tubig na sumisimbolo sa pinakamataas na kapangyarihan ng isang boatswain. Suotin mo sa sarili mo, isang grupo ng mga walang alam sa mundo. Dapat lang na maghirap kayo habang buhay. Tawang-tawa si Zhao Tianyu sa kayabangan. Mabilis siyang naglakad papunta sa main control console ng pangunahing winch. Ngayon, ako mismo ang magpapakita sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng nasa panganib ang yaman. Sa sandaling iyon, ang pulang ilaw ng babala sa control panel ay walang tigil sa pagkindat. Anong proteksyon? Sa diksyonaryo ko, walang salitang pagsuko. Kapitan Chen, ipasok mo ang highest authority password. Ay override mo ang safety lock. At ang kapitan ay takot na sa kabaliwan ni Zhao Tianyu. Kaya nanginginig niyang inilagay ang deactivation password sa control panel. Isang mahinang tunog. Ang huling safety lock na nagpoprotekta sa 42 buhay sa barko ay tuluyan ng natanggal. Mahigpit na hinawakan ni Zhao Tianyu ang hydraulic lever para sa lambat gamit ang dalawang kamay. Kasabay ng isang nagwawalang sigaw. Buong lakas niyang itinulak ang lever hanggang sa dulo. Itinulak niya ito diretso sa 100% maximum load. Ang lambat sa ilalim ng dagat na may bigat na 300 tonelada. Sa ilalim ng napakalakas na puwersa ng makina, ay sa pilitang hinila pataas. Sa sandaling iyon, ang tension indicator sa panel, ay agad na lumampas sa deathline na 1,000 tonelada. Pagkalipas ng 1 segundo, ang espesyal na bakal na kable na kasing kapal ng braso ng isang matandang tao. Dahil sa nakakatakot na hila na higit sa 1,000 tonelada at sa biglaang hampas ng alon na mailakas na 12, ay bigla na lang napigtal. Dala-dala ang nakakatakot na libu-libong toneladang lakas ng pagtalbog. Sa bilis na higit pa sa bilis ng tunog, ay humagupit sa unahang bahagi ng barko. Ang braso ng maliit na crane sa deck ay agad na pinutol ng bakal na kable. Habang tumatalsik ang mga kisla, ang crane na may bigat na ilang tonelada ay direktang lumipad sa himpapawid at bumagsak ng malakas sa nagangalit na dagat. Sina Lawang at ang mga tripulante na nagtatago sa likod ng bakal na harang sa likurang bahagi ng barko ay halos mamatay sa takot. Mahigpit na niyakap ang kanilang mga ulo at dumapa sa sahig ng barko. Pero nagsisimula pa lang ang pag-aani ng kamatayan. Hindi pa rin nawala ang lakas ng bakal na kable matapos nitong putulin ang crane. Buong lakas itong humampas sa makapal na special bulletproof glass ng cockpit na may kapal na 10 mm. Libu-libong napakatalim na piraso ng bubog. Ang walang habas na tumalsik papasok sa loob ng cockpit. Si Kapitan Chen na noon ay nakatayo sa loob ng cockpit. Agad na tinamaan ng nagliliparang piraso ng bubog. Napuno ng matutulis na bubog ang kanyang mga braso. Humiyaw siya sa sakit at bumagsak sa sahig. Samantala, si Zhao Tianyu na nakatayo sa harap ng control console, ay tuluyan ng nilipad ang kaluluwa sa sobrang takot. Ang malakas na shockwave mula sa kable ay direktang nagpatalsik kay Zhao Tianyu. Malakas na tumama ang ulo niya sa matigas na pader na bakal ng cockpit. Pero ang totoong kapahamakan ay hindi ang bakal na kable, kundi ang barkong Thunder mismo. Sa nakalipas na mahigit 1 oras, dahil sa paghila ng bangka sa 300 toneladang bigat ng lambat, ang barko ay tumagilid na sa kanan ng 28 degrees. Ang sentro ng balanse ng buong barko ay nakadepende na lang sa mahigpit na pagkakabatak ng bakal na kable para mapanatili ang isang napakadelikado at kakaibang balanse. Ngayong naputol na ang kable, ang 300 toneladang bigat na humihila dito pababa sa kanan ay biglang nawala na parang bula. Agad na nawala ng balanse ang malaking barko ng Thunder at marahas itong umuga pabalik sa gitna. Ang barkong bakal na may bigat na ilang libong tonelada, sa loob lang ng ilang segundo, ay buong bagsik na bumagsak pa kaliwa. Ang kaliwang bahagi nito ay agad na humampas sa higanting alon na may taas na 10 metro. Diretsyong umapaw ang tubig dagat sa kaliwang barandilya. At walang habas na pumasok sa engine room sa ilalim ng barko. Nang malubog sa tubig dagat ang mga heavy-duty diesel generator sa loob ng engine room, nagkaroon ito ng isang napakalubhang short circuit na pagsabog. Agad na namatay ang lahat ng ilaw sa buong Thunder. Tulong, ayokong mamatay. Papa, tulungan mo ako. Napaihi siya sa salaway sa sobrang takot sa bagsik ng kalikasan. 35 degrees na pagtagilid sa kaliwa. Tataob na ang barko, katapusan na natin. Mayday, mayday. Ito ang Thunder. Nasa Bering Strait kami.
Nakakaranas ng napakalakas na bagyo. Wala ng kontrol ang winch. Pinapasok na ng tubig ang engine room. Nawalan na kami ng power. Humihingi ng emergency rescue. Tulong! Nanginginig ang mga kamay ni Kapitan Chen. Habang baliw na pinipindot ang pinakamataas na maritime distress alarm button. Pero sa radyo, bukod sa malakas na ingay ng static, walang anumang sagot. Samantala, sa anchor chain room sa pinakailalim ng barkong Thunder, ang buong kwarto ay binalot ng ganap na kadiliman. Ang first mate na si Old Wang at ang second mate na pinadala ni Zhao Tianyu para magbantay sa akin, ay nanlalambot na sa takot sa sahig na bakal. Kuya Lin, lulubog na ba ang barko? Pumapasok na ang tubig dagat. Nakalock tayo sa loob ng bakal na kabaong na to. Kapag tumaob ang barko, wala man lang tayong matatakbuhan. Malulunod lang tayo ng buhay dito. Tumahimik ka, mag-ipon ka ng lakas para huminga. Pinindot ko ang high beam light mode sa tactical watch ko. Gamit ang 20 taon kong solidong karanasan sa paglalayag. Mabilis kong inobserbahan ang istruktura ng mga pader sa paligid. Dito ang may pinakamakapal na anti-collision steel plate sa buong barko. At pinakamababa ang center of gravity. Hanggat hindi ito mabibiyak, ito na ang pinakaligtas na lugar para sa atin. Old Wang, kunin mo sa toolbox ang industrial grade na waterproof tape at ang quick dry foam sealant. Agad mong takpan ang lahat ng ventilation at mga siwang sa pinto. Second mate, gamitin mo ang hydraulic jack. Itukod mong maigi sa bakal na pinto para hindi ito sumabog dahil sa pressure ng tubig. Dahil sa sigaw ko, mabilis na bumangon ang dalawa sa dilim at desperadong sinunod ang utos ko. Kapag kaharap mo na ang malalim na karagatan, walang silbi ang takot. Tanging matinding pag-iisip at diskarte lang ang makakapagligtas sa buhay mo. Gamit ang waterproof tape, pinatungan ko ng pinatungan ang siwang ng pinto para masara ito. Ang malamig na tubig dagat ay parang high-pressure water gun na sumisirit sa siwang, na tumatama sa mukha ko parang hinihiwa sa sakit. Pero hindi man lang ako kumurap. Kuya Lin, wala nang ingay sa labas. Makakalabas pa kaya tayo ng buhay dito? Huwag kang mag-alala, hindi tayo mamamatay. Ang dapat mamatay yung tumulak sa tulay. Tanga na humihila lang ng lever. Sa sandaling iyon, biglang may umugong na malakas na tunog ng ilisi ng isang heavy-duty na helicopter sa labas ng barko. Isang nakakasilaw na sinagmula sa malakas na searchlight. Agad na tumama sa madilim na ibabang bahagi ng barko. Rescue helicopter. Ito ang heavy-duty rescue helicopter ng Maritime Rescue Team. Ligtas na tayo. Sa mga oras na ito, isang heavy-duty na helicopter na lumalaban sa alon. Sa gitna ng bagyong may signal number 12, pilit na lumilipad sa itaas ng palubog na deck ng Thunder. Wala pang 2 nautical miles ang layo mula sa Thunder. Isang 3,000 toneladang special rescue ship ang humahawi sa mga alon. Sumusuong sa panganib para makalapit. Nandito na ang helicopter. Sagipin niyo ko, bilisan niyo, unahin niyo ako. Anak ako ng may-ari ng barko. Maraming pera ang tatay ko. Nang marinig ang ugong sa itaas, si Zhao Tianyu, na truck sa loob ng cockpit, ay parang nakakita ng huling pag-asa. Gumapang siya at nagpagulong-gulong, tinatapakan ang mga bubog at mga katawan ng kasamahan niyang tripulante. Parang baliw siyang sumugod papunta sa direksyon ng nasirang pinto. 2 fully armed na Special Coast Guard rescuers ang bumaba mula sa itaas gamit ang lubid na parang mga anghel. Pagkalapag nila, sumugod si Zhao Tianyu na parang asong ulol. Mahigpit na niyakap ang hita ng isa sa mga Coast Guard. Bilis, isakay niyo ko. Lulubog na tong sira-sirang barko. Huwag niyo nang pansinin yang mga hampas lupang iyan. Unahin niyo ako. Umatras ka, ayon sa International Rescue Law. Unahin ang mga babae at bata. Sunod ang mga sugatan. At huli ang kapitan at mga opisyal. Pumila kayo ng maayos at ikabit ang rescue rope. Pero sa harap ng takot sa kamatayan, tuluyan nang nawala ang pagkatao ni Zhao Tianyu. Sinipa pa niya palayo ang isang matandang tripulanteng may bali sa braso, na naghihintay na ma-rescue. Pilit niyang isinuot sa sarili niya ang rescue harness na inabot ng Coast Guard. Buong lakas siyang sumigaw sa mga nasa itaas. Hilain niyo ko. Bilis, hilain niyo na ako. Makalipas ang kalahating oras, ang mahigit 30 nakaligtas na tripulante ng Thunder ay delikadong nailipat sa heavy-duty rescue ship ng Coast Guard. At ang dambuhalang barkong pangkaragatan na nagkakahalaga ng 150 milyon ay nasa isang napakatagilid na posisyon. Nag-aagaw buhay sa gitna ng malalaking alon. Anumang oras ay maaaring tuluyang lumubog sa malamig na kipot ng bearing. Maliwanag ang mga ilaw sa loob ng silid medical ng rescue ship. Nakabalot si Zhao Tianyu sa makapal na thermal blanket na foil, habang hawak ang isang tasa ng mainit na salabat. Ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang panginginig ng buong katawan. Biglang bumukas ng malakas ang bakal na pinto ng silid medical. Isang commander na may napakalamig na ekspresyon. Ang mabilis na pumasok. Sa likod niya, nakasunod ang 2 Coast Guard na may dalang mga recorder. Ako ang commander ng Special Rescue Task Force. Napakasama ng sitwasyon ng leating. Naputol ang pangunahing cable ng winch. Basag lahat ng salaming hindi tinatabla ng bala. Malubha ang pinsala sa katawan ng barko at pinapasok na ito ng tubig.
Ito ay isang napakadelikadong operasyon na labag sa alituntunin. Sino ang nag-utos nito? Sa gitna ng isang level 12 na polar storm, na ang waterline ay lagpas na sa limitasyon. Sino ang sapilitang nagpatay ng overload protection lock at itinulak ang winch sa pinakamataas na karga nito? Hindi lang nito sinira ang mga kagamitang nagkakahalaga ng 10 milyon, kundi itinaya rin ang buhay ng 42 tao sa barko. Para lang paglaruan. Napakaseryoso nito. Ito ay krimen ng paglalagay sa panganib sa kaligtasan ng publiko. Nayanig sa takot si Zhao Tianyu. Mabilis na umikot ang kanyang isip. Alam niya na kung aaminin niya ang krimeng ito, hindi lang ang mana niya ang mawawala, kundi mabubulok siya sa kulungan habang buhay. Siya ang bossway ng Leiting. Si Lin Hai, Commander. Nasa ilalim po kami ng dagat. Nang makahuli kami ng isang lambat, ng primera klaseng isdang pilak na nagkakahalaga ng 10 milyon. Si Lin Hai po, nasilaw sa 10 milyong iyon, dahil sa malaking espesyal na bonus na makukuha niya. At tuluyan siyang nagdilim ang paningin model. Hindi ko siya pinayagang kunin ang lambat. Sinabi ko sa kanya na masyadong malakas ang alon at delikado. Pero hindi talaga siya nakinig sa akin. Naging kampante siya dahil nasa barko siya. Matagal nang nagtatrabaho. Nagbuo ng sarili niyang grupo. At sa pilitang inagaw ang kapangyarihan ko. Siya ang pumilit sa kapitan na ilagay ang password. Siya rin mismo ang tumakbo papunta sa control area. Para itulak ng todo ang lever ni George. Ginawa ko ang lahat para pigilan siya. Pero tinadyakan niya ako sa ulo. Kaya ako nagkaganito. Kapitan, magsalita ka. Sabihin mo sa ginoong opisyal, kung si Lin Hai, ang baliw na iyon, ang may gawa nito. Kapag nangahas kayong magsinungaling kahit kaunti, isipin niyo kung ano ang mangyayari pagbalik natin sa bansa. Kung paano kayo ayusin ang tatay ko. Ang pensyon niyo. Nanginig ang buong katawan ni Kapitan Chen. Likas na siyang duwag. Idagdag pa ang matinding takot niya sa mga mayayaman. Nawalan siya ng pag-asa at ipinikit ang kanyang mga mata. At yumuko ng husto. Pinili niyang manahimik. Hinayaan ang walang hiyang akusasyon ni Zhao Tianyu. Isang baliw na sakim at hindi takot mamatay. Mga tauhan, bilangin niyo agad ang mga tao. Hanapin niyo ang boatsway na si Lin Hai, at dalhin siya sa akin. Kontrolin niyo siya agad, pusasan at ibalik sa ating bansa. Agad na naglabas ng posas ang 2 armadong Coast Guard. Handa nang tumalikod para pumunta sa kubyerta at manghuli. Ngunit sa sandaling iyon, ang makapal at bakal na pintong panlaban sa hangin ng medical bay, ay sinipa ng buong lakas mula sa labas. Sa gitna ng gulat ng mga mata ng lahat ng naroroon. Pumasok ako sa maliwanag na silid. Suot ko pa rin ang napakakapal at madilim na damit panlaban sa tubig at lamig. Puno ito ng itim na langis mula sa ilalim ng engine room at malamig na tubig dagat. Sa kanang kamay ko, hawak ko ang isang bareta na ginamit para buksan ang nabaluktot na pintong bakal sa ibaba. Isang mabigat at dekalidad na crowbar na maihabang 1 metro. Sa likod ko, mahigpit na nakasunod ang first mate na sila Wang at ang second mate. Lin Hai, buhay ka. Napakalala ng pagbaha sa ilalim ng barko. Putang ina, paanong hindi ka nalunod? Pasensya ka na, Young Master Zhao. Sadyang matigas lang talaga ang buhay ko. Kanina, sa loob ng anchor chain locker na walang tigil sa pagbaha. Gamit ang kabisado kong layout ng mga tubo ng Thunder. Pinuwersa kong sirain ang 2 drainage valve. Ginamit ko ang waterproof tape para takpan ang pasukan ng tubig. At ginamit ang natitirang air pressure para makabuo ng isang ligtas na silid. Nagawa kong makaligtas kasama sila Lao hanggang sa dumating ang rescue helicopter. Pagkatapos, gamit ang crowbar na iyon. Sinira ko ang nayuping bakal na pinto. Sa sandaling iyon, basta ko nalang ibinato sa sahig ng barko ang mabigat na bakal na crowbar. Hindi ko pinansin ang maingat na tingin ng mga Coast Guard. Sa halip, dahan-dahan akong lumapit kay Zhao Tianyu na nakalupasa sa sahig. Anong gagawin mo? Mga sir, siya yung baliw. Papatayin niya ako para manahimik. Bilis, barilin niyo siya, pigilan niyo siya. Zhao Tianyu, kanina habang nasa pasilyo ako. Narinig ko ang napakaganda mong speech. Malinaw na malinaw. Ako ang naghangad sa 10 milyong dibidendo. Ako ang pilit na umagaw ng kapangyarihan at nagtulak ng lever. Hindi pa man ako natatapos magsalita. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kaliwang pisngi ni Zhao Tianyu. Ni hindi man lang nakasigaw si Zhao Tianyu. Sa isang sampal ko lang, tumalsik siya ng mahigit 2 metro. Lahat ng Coast Guard. Si Kapitan Chen. Pati na rin ang mga medical staff. Lahat sila ay natigilan sa bigla kong ginawa. At napasinghap silang lahat. Anong ginagawa mo? Huwag kang gagalaw. Kamay sa ulo, dapa. Aray. Sir, nakita niyo ba iyon? Sa harap niyo mismo, sinaktan niya ako. Siya ang muntik nang pumatay sa ating lahat. Bilis, hulihin niyo siya. Gusto kong mabulok siya sa kulungan. Kahit nakatutok sa akin ang baril, hindi ako natakot ni Katiting. Lalo nang hindi ako yumuko at nagtakip ng ulo. Nanatili akong nakatayo ng napakakalma. Dahan-dahan kong itinaas ang aking mga kamay sa tapat ng dibdib. At sa harap ng galit na Coast Guard Commander. Sumaludo ako ng napakapormal. Commander. Sinaktan ko siya.
dahil bilang kinatawan ng barko, hindi lang siya nagbigay ng utos na labag sa patakaran, na naging sanhi ng pagkasira ng barkong Thunder na nagkakahalaga ng 150 milyon. At tinangkapan niyang patayin ang 42 buhay na sakay ng barko. Sinabi niya sa inyo kanina, na ako raw ang nagtulak dahil sa kasakiman sa bonus. Ang pangsyam na gitnang lever. Pero sa kasamaang palad, ang simpleng physics ay hindi nagsisinungaling. Habang nakatingin ng may matinding takot si Zhao Tianyu, mula sa bulsa ng aking panloob na damit, kalmado kong inilabas ang isang dokumento na maingat na nakabalot sa isang transparent at waterproof na sealed bag, at diretsong inilapag ng malakas sa metal na mesa sa harap ng Coast Guard Commander. Sir, gusto ko siyang isumbong ng formal. Itong walang kwentang tao na binabaliktad ang katotohanan. At itong dokumento, ang maghahatid sa kanya sa impyerno. Ang una niyang death warrant. Sir, huwag po kayong maniwala sa mga kasinungalingan niya. Siya ang nagpalubog ng barko ko. Lin Hai, bilang boatswain ng Thunder. At ikaw din ang may pinakamataas na katungkulan sa operasyon sa deck. Sinabi mo kanina, na gusto mong formal na magsumbong itong dokumento. Ano ang ibig sabihin nito? Sir, sinabi sa inyo ni Zhao Tianyu kanina, na dahil sa kasakiman ko sa 10 milyong bonus mula sa huling isda, sinuway ko raw ang utos, at pilit na ibinaba ang main control lever. Tama po, di ba pagkatapos niyong basahin ang dokumentong ito? Maliliwanagan din po kayo sa lahat. Kumunot ang noo ng commander. Inabot niya at binuksan ang seal ng waterproof na bag. At inilabas ang A4 na papel mula sa loob. Isang tingin pa lang, nagbago agad ang itsura ng commander. Zhao Tianyu, di ba sinabi mo lang kanina, na ginawa iyon ni Lin Hai para makuha ang 10 milyong bonus? Kaya niya itinulak ang lever. Kung ganoon, maipapaliwanag mo ba sa akin? Itong dokumento na may selyo ng kumpanya ninyo, na ikaw mismo ang gumawa, at pilit mong pinapirmahan sa kanya, na isinusuko niya ang lahat ng kanyang bonus. Ano ito? Ito. Habang tinitingnan ni Zhao Tianyu ang pamilyar na dokumento, para siyang tinamaan ng kidlat, nakalimutan niya na pati ang matinding sakit sa kanyang mukha. Nautal siya at walang masabi. Sir, pakitingnan po ninyong maigi. Ang pirma sa pinakailalim ng dokumento. Sa pahayag na ito, malinaw na nakasulat dito. Ngayong gabi, alas 8:15. Ako, si Lin Hai. Dahil sa pagtanggi ko na magtrabaho sa gitna ng level 12 na bagyo, at pilit na iangat ang lambat, ay tinanggal na ng senyoritong Zhao na ito. Gamit ang kanyang pinakamataas na kapangyarihan bilang kinatawan sa barko. Agad akong sinibak bilang boatswain. Sa lahat ng aking tungkulin, hindi lang iyon. Pagkatapos kong pumirma, dinala ako ng mga tauhan niya sa pinakamababang silid ng mga kadena, at nilock nila ito mula sa labas gamit ang rehas na bakal. Hanggang sa dumating ang rescue helicopter kanina. Saka ko lang sinira ang bakal na pinto gamit ang isang maintenance rod, at nakatakas, at ang pagkasira ng pangunahing kable ng Thunder. Ang malaking aksidenteng nangyari, ayon sa talaan ng tawag pang saklolo, ay nangyari noong alas 9 ng gabi. Senyorito Zhao, ni hindi ko nga mahawakan ang pinto ng deck. Paano ko naitulak ang lever sa deck? Mula sa likod ng 3 patong ng bakal na panangga. Matibay ang ebidensya, isang perpektong alibi, perpektong nagtutugma ang timeline. Walang kahit kalahating segundong butas. Tinitingnan ng commander ng Coast Guard ang statement na hawak niya, at nang makita ang buong katawan kong puno ng itim na grasa. Sa kanyang mga matang sanay na sa unos, biglang nag-alab ang isang nakakatakot na galit. Zhao Tianyu, ang lakas ng loob mo. Sa gitna ng isang malaking aksidente sa dagat, na magbigay ng maling testimonya, para pagbintangan ang iba at takasan ang parusa ng batas. Mas mabigat ang parusa niyan. Sir, hindi po. Peke po ang papel na yan. Gawa-gawa niya lang po yan. Kahit na nakakulong na siya. Yung lever. Pwede namang sinira na niya yun noon pa. Hindi ko ginalaw ang lever. Hindi ko po talaga ginalaw ang lever na yun. Talaga, hindi mo ginalaw ang lever. Hindi ko ginalaw. Senyorito Zhao, ang lever ng winch sa isang fishing vessel ay laging puno ng madulas na grasa para hindi kalawangin. Kanina, noong ikaw mismo ang nagtangkang itulak yun. Naka-gloves ka ba o hindi? Nang marinig ni Zhao Tianyu ang salitang gloves, bigla siyang nanginig sa buong katawan. Napatingin siya sa mga kamay niyang puno ng itim na grasa dahil sa sobrang lakas ng pagtulak niya. Sa sandaling iyon, tuluyang nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Gloves. Agad na nakuha ng commander ng Coast Guard ang punto ng sinabi ko. Sa investigasyon ng aksidente sa dagat, ang mga pisikal na ebidensya at bakas ay hinding-hindi nagsisinungaling. Tawagan agad ang Air Special Operations Team. Sabihan ang mga naiwan sa Thunder. Yung mga operative na nag-inspeksyon sa lugar. Pumunta agad sa cockpit. I-secure ang main control console. Kunin ang lever na ginagamit sa paghila ng lambat para sa lahat ng fingerprints at mga palm print. Bilis, nang marinig ang utos. Para bang hinugot ang lahat ng buto sa katawan ni Zhao Tianyu. Buong katawan niya ay parang putik na bumagsak sa kubyerta. Wala na, tapos na ang lahat, bulong niya habang wala sa sarili.
Alam na alam niya, noon para magpasikat, para maramdaman ang sarap na personal na hilahin ang 10 milyong kayamanan. Hinubad niya ang kanyang windbreaker. Gamit ang kamay niya at buong lakas na itinulak ang lever. Doon, siguradong puno iyon ng kumpletong fingerprint niya. Pero hindi pa ito sapat para harapin ang isang basurang kapitalista. Kailangang durugin siya para habang buhay na hindi na makabangon pa. Bigla akong lumingon. Ang tingin kong parang kutsilyo ay tumusok sa taong nagtatago sa sulok. Ang nanginginig na si Kapitan Chen. Kapitan Chen ang barkong Liting. Ay isang modernong higanting barko na nagkakahalaga ng 150 milyon. Ang mga pangunahing pader ay may automatic overload protection system. Kung hindi dahil sa taong may pinakamataas na otoridad, ang kapitan na nagpasok ng password, hindi mabubuksan ang protection lock na iyon. Hindi ka pa rin ba magsasalita ng totoo? Hihintayin mo pa bang kunin ng Coast Guard ang black box at ang mga electronic navigation materials para sumama ka sa taong ito na may kasong endangering public safety at makulong ng 10 taon? Nanginginig ng husto ang buong katawan ni Kapitan Chen. Namumutla ang kanyang mukha na parang papel. Tiningnan niya ang nakahandusay na si Zhao Tianyu sa sahig. Tapos tiningnan niya ang galit na mga Coast Guard at ang malamig kong mukha. Sa wakas na intindihan na niya, wala nang pag-asa. Kung maglalakas loob pa siyang pagtakpan si Zhao Tianyu, ni isang kusing na retirement pay ay hindi niya makukuha sa buong buhay niya. Mamatay pa siya sa kulungan. Aamin na ako, aminin ko ang lahat. Sir, totoo lahat ng sinabi ni Lin Hai. Si Zhao Tianyu, ginamit niya ang posisyon niya bilang anak ng may-ari ng barko para sa pilitang tanggalin si Lin Hai. Siya ang nagkulong kay Lin Hai sa pinakailalim na bahagi ng barko. Ginamit din niya ang kabuhayan ng buong pamilya ko para pilitin ako. Sa main control panel, nailagay ang password para madisable ang overload protection. Tapos siya mismo ang nagtulak ng lever. At itinaas ang power sa maximum. Lahat kami pinipigilan siya. Sinabi namin na mapuputol ang kadenang bakal. Tataob ang barko pero hindi siya nakinig. Sabi pa niya wala siyang pakialam sa laws of physics. Basta may pera kayang-kaya raw itong hilahin. Sir, ito ang electronic navigation log ng Thunder. Ang backup key. Dito malinaw na nakatala. Ngayong alas 8:45 ng gabi. Sa pilitang tinanggal ang safety system. Ang electronic command para sa safety lock. Lahat ng ito ay pinilit sa akin ni Zhao Tianyu. Gago, tumahimik ka. Matandang Chen, tinraidor mo ako. Papatayin kita. Huwag kang kumilos. Matibay na ang ebidensya. Hindi lang dahil sa detalyadong timeline at disclaimer. Mayroon ding pisikal na ebidensya ng fingerprint sa main lever. At ngayon pati ang testimonya ng kapitan at ang electronic log na siyang pinakamatibay na ebidensya ay nakalatag na sa mesa. Ang walang hiyang pagbabaliktad ni Zhao Tianyu ay naging isang malaking katatawanan. Hindi, huwag niyo akong hulihin. Alam kong nagkamali ako. Tuluyan nang nawala sa sarili si Zhao Tianyu. Sinubukan niyang iangat ang kanyang ulo. At buong kababaang loob na niyakap ang aking waterproof boots na tumutulo pa rin dahil sa tubig dagat. Kuya Lin Hai, Kuya Hai. Nagkamali ako, alam kong nagkamali talaga ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo akong magpaliwanag sa mga staff. Sabihin mo na nagkamali lang ako ng pag-operate. Babayaran kita. Bibigyan kita ng 5 milyon. Hindi 10 milyon ang ibibigay ko sa iyo. Basta't mapatawad mo lang ako. Ipapatransfer ko agad sa pamilya ko ang pera. Pakiusap, ayokong maparusahan. 10 milyon. Zhao Tianyu, dito sa karagatan. May mga bagay na hindi nabibili ng pera. Tulad ng sentido komun. Tulad ng paggalang sa kalikasan. Tulad ng 42 buhay na sakay ng barko. Akala mo ba ang pera mo ay kayang suhulan ang mga batas ng pisika? Ang 300 tonelada mong kasakiman ay halos itulak na tayong lahat. Sa kapahamakan, hindi kailanman tumatanggap ang dagat ng bayad mula sa mga tulad ninyo na sinusubukang pagtakpan ng pera ang mga pagkakamali. Ang bayad buhay ng mga oportunista. Sa kulungan mo nagugulin ang buong buhay mo para pagsisihan ang iyong kayabangan at mga pagkakamali. Dalhin yan. Iwinasiwas ng commander ng Coast Guard ang kanyang kamay ng may matinding pandidiri. 2 Coast Guard na parang hinihilang asong patay. Ang sapilitang kinalagad palabas ng medical bay ang humahagulgol na si Zhao Tianyu. Ang naghihintay sa kanya ay ang pinakamabigat na parusa ng batas. Makalipas ang ilang oras, unti-unti nang humupa ang bagyo. Ang unang sinag ng araw sa umaga ay tumama sa maalon pa ring karagatan. At sa likuran ng rescue ship, ang barkong Liting Hao na nagkakahalaga ng 150 milyon ay sa wakas naglabas ng isang malungkot na ugong at dahan-dahang lumubog sa napakalamig at madilim na sahig ng Bering Strait. Hindi lang sinira ni Zhao Tianyu ang dambuhalang barko ng kanyang ama. Sinira niya rin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Pagkalipas ng kalahating taon sa bansa, ang kaso ng malaking aksidente sa dagat na gumimbal sa buong industriya ng maritima ay nagkaroon na ng wakas. Nagpataw ang korte ng pinakamabigat na hatol ayon sa batas. Hinatulan si Zhao Tianyu ng 15 taong pagkakakulong.
Samantala, ang pamilya ng may-ari ng barko sa likod niya. Dahil ang paglubog ng Liting How ay sanhi ng sinasadyang paglabag sa pag-alis ng safety lock. Matigas na tumanggi ang International Insurance Company na bayaran ang daan-daang milyong halaga ng insurance policy para mabayaran ang dambuhalang utang. Direktang nagdeklara ng pagkabangkarote ang ama ni Zhao Tianyu. At sa sobrang galit ay na-stroke at na-ospital noon din. Ang dating napakayabang na pamilyang kapitalista ay naglaho na parang bula sa isang gabi. At para naman sa duwag na si Kapitan Chen, binawi rin ang lisensya niya bilang kapitan. At dahil sa pagkonsinti at mga paglabag sa regulasyon, sinentensyahan siya ng 3 taong probation. Hindi lang nasayang ang retirement pay niya. Habang buhay na siyang hindi makakasakay ulit ng barko. Samantalang ako, dahil sa ipinakita kong pambihirang kaalaman sa paglalayag sa gitna ng isang level 12 na polar storm. Sa desididong utos na bitawan ang huli para iligtas ang barko. At sa mahinahon at kalmadong damage control at pagliligtas sa sarili sa ilalim na bahagi ng barko. Ginawaran ako ng Maritime Bureau ng Medal of Honor bilang isang Special Maritime Safety Guardian. Nang ibinalita ang malinaw kong alibi na nagpabaliktad sa sitwasyon sa bingit ng kamatayan. Hindi ko lang nalinis ang pangalan ko sa lahat ng akusasyon. Kinilala pa ako bilang isang tunay na astig sa mundo ng paglalayag. Kasagsagan ng tag-init. Sa home port ng pinakamalaking state-owned na ocean-going fleet ng bansa. Medyo maalat ang simoy ng hangin. Malayang lumilipad ang mga sigol sa bughaw na kalangitan. Suot ko ang isang napakakisig at puting-puting uniforme ng kapitan. Nakatayo sa likod ko si Chief Mate Wang na suot din ang malinis niyang uniforme. Habang tinitingnan ang barko sa aming harapan na may bigat na 10,000 tonelada. Isang bagong-bagong gawang bansa na top class at heavy-duty na ocean-going processing ship. Namumula ang mga mata niya sa sobrang tuwa. Kapitan Lin. Ang angas ng bago nating barko, grabe. Wang, sabihan mo ang lahat ng mga kasama, aalis na tayo. Kasabay ng isang businang umalinggaw nga sa himpapawid. Dahan-dahang umalis sa daungan ang dambuhalang barkong ito na may dalang bagong pag-asa. Patungo sa kalaliman ng malawak na Pacific Ocean. Nakatayo ako sa loob ng maluwag at maliwanag na bridge. Habang tinitingnan ang malalim at misteryosong asul na dagat sa labas. Malupit ang dagat. Wala itong kinikilingan na kahit sino. At lalong hindi ito yuyuko sa kayabangan at kamangmangan. Ang mga sakim na sinusubukang gamitin ang pera para baliin ang batas ng kalikasan. Sa huli ay lalamunin din ng nagangalit na mga alon. At magiging mga kalansay sa ilalim ng dagat. Ngunit ang mga tunay na nakakapagpaamo sa karagatan. Ang mga kayang sumuong sa hangin at alon sa gitna ng walang hanggang karagatan. Ay palaging tayong mga may paggalang sa buhay. Na may angking galing at kaalaman, at mga praktikal na marino.